Panghihinayang at matinding kalungkutan ang naramdaman ng lahat ng mga taong nagmamahal kay RJ. Samahan niyo ako magbalik tanaw at puntahan ang kanyang puntod sa isang sementeryo sa Digos City sa Davao. May mga tao bang dapat managot sa kanyang pagkawala? At may mga bagay na nangyayari po sa ikakabuti rin ng mga nagmamahal sa Panginoon. Pagkukulang po nung namamahala po ng racing na yun, yung time na yan eh. Sa ikalawang episode, ano naman ang kaugnayan ng puntod na ito sa harap ng inabandonang bahay? Ayan o. Bongga. Sige, takbo pati. Charot. Lalaki pala yun. Ito namang isang to. Tingnan nyo. Ito o. Diba? Bongga. Pero pa dun sa check natin tong isa din. Wala pang masyadong tong sementeryong to, bago pa lang. Ito guys ay ang ganda naman ito. Grabe. Parang may CCTV pa yata. Charin. Ayan o, mga nagja-jogging sila dito. You guys. Grabe no, dati imagine mo nilalakad lang natin to. Ito mo, may sariling CR yung sementeryo. Ito CR lang yan. May guardhouse pa yun. Alam mo yung dati no, naalala ko yung mga hirap na pinagdaanan natin guys. Kaya napakalaking impact o big influence malaking sa akin tong sementeryong ito. Nga pala sinuot ko tong aking nung nag-vlog ako sa mga abandonadong bahay kasi bet ko isa ito sa napakaraming views na nakuha. Okay, dito sa pinakagitna guys, tignan nyo. Ayan. Ano tawag dyan? Meron sila ritong, hindi ko alam kung dyan ba yung bantilan o dyan bago umiyak. Hindi na yata nilalagay sa ganyan eh. Nakalimutan ko ano tawag dyan. Basta yan eh, parang part ng bantilan or hindi ko alam, kung comment below na lang. So tara, ito tayo sa part na to. So ito naman guys, tignan nyo to Ayan. Ang bongga grabe. Yan naman naka-tinted. Pagka ganyan, meron pa rito Actually bago lang tong sementeryo nila dito guys eh. Sana tapusin nyo na po yung video hanggang dulo bilang suporta mga master. Ayan, ganda. Merong letter G. Ano kaya ibig sabihin ng letter G na yan? Ay, wala pang nakalibing. Talaga ba? Tingnan natin. Silipin nga natin. Bongga naman. Inuna muna yung kanilang libingan bago yung ililibing. Tama ba? Grabe, pampahaba ng buhay daw yun guys. Comment below. Ayun Ay, oo nga, wala pang nakalibing. O baka mamaya, may something na may mga, na sila, remains or ng kamag-anak or something, di ba? Ang ganda. Tingnan mo, may butas pa yung itaas Ayan. Tapos, meron din hagdan. Nagaano yung motor ng pag nadidikit. Ayan, may hagdan pa dyan. Grabe, bongga. Naalala ko yung vlog ko sa Davao City. Yung mga bonggang Mosileo. Grabe guys. Ano kayo ibig sabihin ng letter G? Comment below, charing. Okay. Tara, let's go doon tayo. Paggabi na.
Welcome back again to my channel mga master. Nandito tayo ngayon sa isang sementeryo dito po sa Digo City, dito po sa Forest Lake. Isa siyang private cemetery. Sinadya akong puntahan ito dahil isa ito sa request ng ating mga minamahal na subscriber. At nung una talaga, honestly, wala akong idea dito sa batang ito. Puntod ito ni King Cobra. Oo. So dati napapanood ko siya, nakikita ko rin siya sa Facebook. Nakakalungkot yung nangyari sa kanya. Unang-una po ay disclaimer, ito po ay base lang sa request at ito po talaga yung mga content natin, puro mga pagbablog ng sementeryo at mga sikat. Speaking of sikat, sikat naman po itong batang ito. Saka syempre kahit papaano napapanood ko rin itong batang ito. Wait lang. A few moments later. Ito yung isang bongga na bahay ng isang namayapa. Tama, may sarili pang aircon, no? Di ba? Bongga. Meron pang terrace sa itaas. Yan, kasama natin si ano. Katatapos lang ng vlog natin kasi ng vlog natin sa Jensen. Abangan nyo. Kaya inuna ko lang ito. Kakagaling ko lang ng Jensen. Ito yung kanyang libingan, mga master. Samahan nyo ko. Kasi may mga vlog na din daw dito na vlogger. So ito si King Cobra, itong batang ito. Nakakalungkot. Nang dahil sa isang malagim na aksidente. Oo. Nandito siya na inilibing. Pakita ko lang sa inyo guys ha. Parang ano eh. Ito siya, kalilibing lang niya. Itong 2 days ago. Di ako nagkakamali. Ito si RJ King Cobra Gonzaga. Nakakadismaya. Kasi napapanood ko tong batang to, napakagaling nitong batang to guys eh. Ayan o. Dito siya inilibing. In loving memory of RJ King Cobra Gonzaga, movie Kasimsiman. Sa mga hindi po nakakakilala mga master, itong batang ito, itong si King Cobra ay sumikat po siya sa race. Sumikat siya sa racing at napakaraming, sa loob ng isang taon lang, ang dami niya naging achievement, lagi siyang champion, napakarami ng kanyang nagawa. Siyempre nakatulong din siya sa pamilya at sa murang edad na 13 ay ito nga pumanaw siya mga master. Nagtapos yung kanyang buhay na may kinalaman po sa motor. Yung motor po na yun, yung po yung tumama dun sa kanyang balikat na dapat talaga para sa akin. Masasabi ko guys, kayo paniniwala nyo, ano ba? Di ba dapat may managot? Kasi ang ayokong manghimasok, ayokong magsalita kasi syempre nire-respeto natin itong kinalalagyan ng bata, pero nafe-feel ko kasi yung parang hindi pa dapat eh. Oo, nakikiramay po ako, nakikisimpatya po ako sa pamilya kasi hindi pa yung tamang panahon para sa akin, pero hindi din natin masabi. Parang ganito yan hindi naman lahat tayo, para maintindihan nyo guys, hindi naman tayong lahat ay may mga tao pa kasi medyo naiilang ako. Hindi naman kasi tayong lahat ay although itinakda kasi sa ng Panginoon sa atin yung kamatayan, pero hindi kasi tayong lahat ay hindi din alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Marami nagsasabi diyan, maraming tututol. Master G, alam ng Diyos ang lahat. Nagkakamali po kayo. May mga bagay din na hindi po nalalaman ng Diyos na gagawin natin. At may mga bagay na nangyayari po sa ikakabuti rin ng mga nagmamahal sa Panginoon. Ilalagay ko po dyan sa screen. Kung Biblia nga ang pag-uusapan guys, meron talagang hindi man lang sumagi sa isip ng Diyos na gagawin ng isang tao. Ito yung katunayan. Ang Panginoon ang nagsasalita rito guys. Nagsigawa sila ng dambana kay Tophet sa may lambak ng Ben Hinnon upang sunugin sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae.
bagay na hindi ko ipinag-utos sa kanila o sumagi man sa aking isipan. May mga kanya-kanya kasi tayong buhay at kalayaan na tayo din ang pipili, hindi na yung pinapakailaman ng Panginoon, guys. Para sa akin, kailangan di ba may managot, guys? Although ang sabi, ito raw ay, ito may asong itim. Kanina pa tong aso na to eh. Ayun nga, ang naano ko din sa balita, ang sabi, sasagutin yung sa, ayun sa pagpapalibing, sa mga gastusin, nung nakabunggo sa kanya. Kasi malaking pagkukulang po nung namamahala po ng racing na yun, yung time na yan eh. Ako, prangkahan lang po, pasensyahan kung may masasagasaan ako dito. Kasi buhay po ang nawala. Oo. Bumalik itong batang ito, bumalik siya sa pagpapractice at laban na yata kinabukasan kung di ako nagkakamali. Ngayon, sinama siya ng kanyang papa at babalik sila sa practice. Ngayon, sa hindi inaasahan, yung practice na yun is for 65 or 60cc, 65cc ba yun? 70cc? Tapos biglang may doon sa practice may umano na 450 yata, 500cc yung yung biglang dumaan dun sa way, tinamaan sa balikat itong batang ito. So yun yung naging cause na kailangan siyang ilipat sa malaking ospital, kaya lang hindi na nga daw kinaya at yun na nga ang malungkot na nangyari. May dapat managot para sa akin, guys. Para sa akin lang, dapat may managot kasi buhay po yung nawala. May pananagutan po yung nagpa-event o doon sa event na yon, sa racing. May pananagutan din po ang syempre yung nakadaan sa kanyang balikat, yung naka-aksidente sa kanya, malaking pananagutan niya po yun. Tsaka bakit siya kasi pumasok? Yun ang point ko dun, guys eh. Bakit siya pumasok doon sa, alam naman na may nagpa-practice doon, diba? So yun, masasabi ko lang, guys, ito siya. Magbalik tanaw tayo sandali. Yan, dito siya inilibing, guys, sa isang private cemetery. So yan, magbalik tanaw tayo. Wala pa kasi kakalibing lang nitong batang ito. Ako nanghihinayang dito sa batang ito, napakagaling pa naman. Sa murang edad ni Ruel Galang Gonzaga o mas kilala bilang RJ King Cobra ay nasabak na siya sa paglahok sa mga kompetisyon ng motocross racing. Napakarami niyang na-achieve na mga award at napanalunan na mga laban. Kilala bilang bibo at masiyahin sa pamilya at napakasipag na batang ito. Kaya yung kanyang dedikasyon sa pangarap upang maiahaw ng pamilya ay gano'n na lang ang kanyang pagsisikap at ang kanyang napakagandang talento. Kanyang biglaang pagkawala ay tanging masasayang alaala na lang ang naiwan at ang kanyang kagalingan sa mga bagay at ang kanyang pangarap. Sadyang napakaiksi ng buhay ng batang ito, pero magsisilbing inspirasyon sa nakararami. San ka man naroon ay salamat ng maraming salamat sa iyo, sa iyong ibinigay na talento at inspirasyon sa nakararaming kagaya mo at sa mga nagmahal at sumuporta sa iyo. Ano mo yung dami pang pangarap. Mulit-muli po ay ako po yung nakikisimpatsya po sa pamilya ng bata. Lalong-lalo na po sa mga magulang, sa mga nagmamahal sa batang yan na si AJ King Cobra. Oo. Kaya pala sabi ko parang pamilya. Hindi ko sure atong batang to kung ito ba ay na kay MJS. Pero parang napanood ko rin siya sa kay MJS eh. Hindi ako nagkakamali eh. A few moments. So ito guys, meron ako dito nakita na papakita ko lang sa inyo, wait lang. Yan. Kakaiba to kasi meron ditong sementeryo
Tapos ito meron ditong bahay na abandoned. Hindi ko lang alam kasi nadaanan ko lang ito sa daan. Hindi ko lang sure kung kaano-ano or sino yung nakatira dito or connected ba siya rito. So yan, ang pangalan po nung nakalibing, tinanggal na yung laman eh. Yes, Fernando Bosmeyon, pinanganak noong 1899 at namatay po ng 1953. So nandito tayo ngayon sa sa part ng Davao del Sur, kung hindi ako nagkakamali, itong Hagonoy. Kasi sa amin sa Bulacan may Hagonoy eh. So ito yung bahay. Tingnan natin guys. Hindi ka pinapa dito. Tabi-tabi po. Tingnan natin. Ay, parang may nitso. Silipin niya natin. Tingnan niya natin. So, style pa lang ng bahay guys. So, tingnan niyo. Lumang-luma na siya. Tingnan niyo rito sa part na to. Ang daming puno. Meron pang tawag yan? Rambutan. Tingnan natin dito. Hindi tayo napagalitan. Charot. Pincha. Ano natin? Okay. Ibang ano na to? Ibang para may pa-welcome yung puno. Ibang bahay na ito. I mean, ibang bakuran na. Baka may ahas kasi. Kala ko nitso ito guys. At may bato. Bakit po? Ayan na. Kinikalabutan ako. Charot. Lagi na lang. Ay, tignan nyo to. Saktong tatsulok siya. Ano yan? Nagkorting tatsulok. May ano. Narinig ako. Parang wala naman ako nabago. Kami aso. Kami ahas. Hindi tayo masyado pumasok. Ang tambakan ng mga TV. Tapos sa harap niya may simbahan. Tignan mo. Ayan. Tara. Kung mapagkamali pa tayo ng cellphone dito. Dito tayo. Kasi ang creepy ng kinalalagyan niya. Ito ng bahay. Meron pa ako doon nakita isa guys. Puntahan natin saglit. Ito pang isa. Abandon na rin siya. Sayang naman. Ay, health center. Davao del Sur nga, tama. So, bakit naman abandonado na to? No? Tingnan natin. Naka-video naman ako. Guys, anong favorite mong channel? Ako, Master Gala YouTube channel. Charot. Walang ganap. Hanap pa tayo ng iba.
Walang masyadong ganap. Hindi nakakatakot siya rin. So yan, kasama natin si Red. Si Red. Kasama natin si Black. Papunta kasi tayo ng Jensen mga master. Sasama lang natin tong vlog na to.